So yun, good day everyone. We are the group 2 and today we will be tackling about today's digital tool, digital learning platforms and digital literacy, digital citizenship and elements of cyber digital literacy. Next slide po. So for our learning objectives for today, we have here first identified what is cyber and digital literacy. Second, appreciate the different today's digital tool they can use. And the third one is be able to act as an effective citizen of digital. So let's start with our formal discussion. What is cyber and digital literacy? So what is cyber literacy? Well, the word literacy alone generally refers to the reading and writing skills. When you add on the word cyber before it, the term encompasses much, much more. By definition, cyber literacy means the ability to use computer technologies effectively and to simultaneously understand the implication of those actions. So alam naman natin, when we say cyber, it also means electronic, network, and computer. So pag sinabi nating cyber literacy, it means paggamit natin ng epektibo at tamang paraan habang naisasaalang-alang natin yung mga bagay na pwedeng mangyari sa kilos na gagawin natin sa loob ng internet. Next po. It is also important to know where to go to find reliable and accurate resources in cyberspace, otherwise known as cyber intelligence. The word understanding is the key here, as it goes beyond knowing how to use the technology but to have a consciousness of one's action. So yung cyber intelligence naman is yung pagiging maalam natin sa mga pwede nating pagkuhaan ng mga impormasyon na may katotohanan or yung mga alam nating hindi fake news sa tinatawag nating cyberspace. Sa cyberspace naman, ito naman yung mga website o yung mga pwede natin pagkuhaan ng iba't ibang resources. Kasama na rin dito yung pagsuri natin kung tama ba o fake news yung nakuha natin. Halimbawa, sa pagsagot ng mga activities or assignments sa school, being cyber intelligent will help us na mas mapadali ang ating mga gawain nang hindi napapahamak o nakakakuha ng maling impormasyon. So yun yung about sa cyber intelligence. So next. What is digital literacy naman? Digital literacy means having the skills you need to live, learn, and work in a society where communication and access to information is increasingly through digital technologies like internet platforms, social media, and mobile devices. On the other hand, ang digital literacy naman ay tumutukoy sa kakayahan ng isang taong mabuhay sa mundong ginagamitan ng mga iba't ibang digital tools. Di ba sa modern world o sa 21st century, alam naman natin na ang technology, lalo na yung mga digital tools, ay ginagamit na natin halos sa lahat ng bagay. So mahalagang ang kasanayang ito dahil magagamit natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay, pagkatuto at pagtatrabaho sa isang lipunan kung saan ang komunikasyon ay laganap sa pamamagitan ng digital na teknolohiya. So halimbawa na lang nito, ang pagiging updated natin sa mga balita na nakikita natin sa mga social media o di kaya yung pag-a-apply natin ng trabaho online. So ayun lamang po para sa introduction tungkol sa kung ano nga ba yung cyber and digital literacy. So napakarami pang nakapaloob dito na atin namang malalaman sa mga susunod na mag-uulat. Kaya ibinibigay ko na ang pagkakataon na ito para sa susunod na magsasalita. Maraming salamat po sa pakikinig. So pa-next po. So ngayon, communication is also a key aspect of digital literacy. When communicating in virtual environments, the ability to clearly express your ideas, ask relevant questions, maintain respect, and build trust is just as important as when communicating in person. So dito sinasabi lang na yung communication, ito yung isa sa mga susi para magkaroon tayo ng digital literacy kasi mahirap makipag-communicate through digital environments or virtual environments. So dapat meron tayong ability to to clearly express your ideas. For example, sa ginagawa natin ngayon. So dapat
kapag nag-express ka ng mga ideas mo or yung mga thoughts mo, kailangan maayos mo siyang ma-express dun sa ibang tao para hindi nila ma-misunderstood o ma-misinterpret yung mga sinasabi mo. And when you ask question, ask politely with maintaining respect and magbibuild mo yung trust doon. Kasi 'di ba nga sa panahon ngayon, maraming nag-aaway-away dahil wala silang communication doon sa may virtual environments. So dapat ma-build natin yung respect sa pag-chat pa lang. Pwede tayong gumamit ng mga words na may po or di kaya mga polite words na para maintindihan ng kausap natin na maayos yung pagpapahatid natin. Then, next po. You also need practical skills in using technology to access, manage, manipulate, and create information in ethical and sustainable way. It's a continual learning process because of constant new apps and updates, but your future self will thank you if you keep your digital life in order. So dito sinasabi na dapat um, magkaroon tayo ng skills kung paano gamitin yung yung digital tools. For example, marunong tayong gumamit ng laptop, marunong tayong gumamit ng cellphone, and marunong tayong mag-manage kung paano ba gamitin yung mga apps na yan. And di ba dahil nga patuloy na umusbong yung technology na sa panahon ngayon, dapat magkaroon din tayo ng updates sa kung ano nga ba yung mga dapat nating gamitin na halimbawa itong app na to, hindi na to ginagamit ngayon. So kailangan nating mag-update dun sa kung ano yung mas ginagamit and mas accurate na gamitin sa ganong sitwasyon. So that your future self will thank you for keeping your digital life in order. So next po. Digital literacy is really important now while you're a university student. It also be really important in the future when you enter the professional world. In your workplace, you'll be required to interact with people in digital environments, use information in appropriate ways, and create new ideas and products collaboratively above all, you need to maintain your digital identity and well-being as the digital landscape continues to change at a fast pace. So dito sinasabi na yung digital literacy, importante siya sa atin ngayon na tayo estudyante, especially future educators. Kasi ngayon pa lang nagagamit na natin yung ICT para ma-integrate dun sa mga ginagawa natin. For example, magpasa tayo through online ng mga requirements, magpasa tayo ng mga Google, ng mga quizzes, ng mga quizzes, ng mga test through GForm. So that importante siya sa atin, mas napapadali yung teachers, yung mga prof natin, and sa atin din napapadali din tayo kasi pindot na lang tayo ng pindot, hindi na natin kailangan magbayad ng print, hindi na natin kailangan magbayad ng kung ano-ano. So dito, sinasabi din na importante rin yun kasi sa future natin, magagamit din natin siya sa paanong paraan. Kasi di ba, pag nagturo tayo, kailangan natin ng laptop, kailangan natin ma-integrate yung ICT through interactive activities sa mga estudyante. For example, magpapalaro tayo ng games na kasama yung ICT. For example, yung sa may Kahoot. So, pwede tayo magpa-games nun sa may student so that magkakaroon ng interaction between the teacher and the student. Yan lang. Next po. So ngayon, tayo dadako naman po sa today's digital tool. So ngayon, maraming mga digital tool na kung saan ginagamit ng mga iba't ibang antas ng mga tao gaya ng mga kaguruan, ng mga estudyante, ng mga professional na tao sa buong mundo. Ngayon, tayo tatalakayin ang iba't ibang mga digital tool na maaari namang magamit ng mga kaguruan o ng mga estudyante sa kanilang pagkatuto at pag-aaral. So una dito ay ang Socrative. So ang Socrative ay isang digital na tool para sa mga guro na nagbibigay daan upang mas maging interaktibo ang pagtuturo at maging mabilis na ma-access ang pag-unawa ng mga estudyante. So dito, gamit ang Socrative, maaaring lumikha ang mga
pagtuturo ng mga quizzes at iba pang mga aktibidad na sasagutin ng mga estudyante sa kanilang mga devices tulad ng smartphones or tablets. So ang mga resulta ay makukuha din agaran or pagkatapos sagutan o um, magampanan ng mga estudyante ang kanilang task. Kaya't ang mga guro ay maaring magbigay ng agarang feedback at ayusin ang kanilang pagtuturo ayon sa pangangailangan ng kanilang estudyante. So next is yung Scratch. So sa Scratch naman, isa din tong digital tool na ginagamit para sa pag-aaral at paglikha ng mga programa o software sa pamamagitan ng visual na programming. Ito ay partikular na dinisenyo para sa mga kabataan at mga nagsisimula sa larangan ng programming. So sa Scratch, maaring mag-drag or mag-drop ng mga code blocks upang makabuo ng simpleng programa. Um, Programa, laro, o kaya yung animasyon o yung animation. So ang paggamit ng visual na interface ay tumutulong upang gawing mas madali at mas masaya ang pag-unawa sa mga konsepto ng programming tulad ng mga loop, conditionals at variables. So ang Scratch ay hindi lamang ginagamit sa mga paaralan kundi pati na rin sa mga komunidad at tahanan na siyang nagiging daan upang magturo ng critical thinking, creativity at problem solving skills sa mga kabataan. So sa ganitong paraan, ang Scratch ay nagiging isang kapaki-pakinabang na tool para sa mga nais na matuto ng programming sa isang mga mas accessible at user-friendly na paraan. Next is yung Prezi. So ang Prezi ay isang digital na tool para sa paggawa ng mga presentasyon na nag-aalok ng kakaibang paraan ng pag-navigate sa mga nilalaman. So sa halip na traditional na slide-by-slide format, ang Prezi ay gumagamit ng isang malawak na canvas kung saan ang mga elemento ng presentasyon ay maaaring i-zoom in o i-zoom out at mag-pan sa iba't ibang bahagi. So nagbibigay ito ng mga ng mas malikhain at interaktibong para paraan na nagpapakita ng impormasyon. So ang mga gumagamit ay maaring magdagdag ng mga larawan, video at iba pang multimedia elements upang gawing mas engaging ang kanilang presentasyon. Dahil sa natatanging approach nito, ang Prezi ay popular sa mga gustong magdala ng kakaibang karanasan sa kanilang mga presentasyon gaya sa negosyo, edukasyon at iba pang mga okasyon. Pang-apat na digital tool ay yung SelfCAD. Ang SelfCAD ay isang digital na tool para sa 3D modeling at CAD o yung computer-aided design. Ito ay dinisenyo para sa mga baguhan at mga professional. So sa SelfCAD, maaring magdisenyo at mag-edit ng mga 3D na bagay gamit ang user-friendly na interface at mga advanced na tampok tulad ng mga sculpting, 3D rendering at parametric modeling. So ang tool na ito ay ginagamit para sa iba't ibang layunin, kabilang ang paglikha ng mga prototype, um, produktong 3D printing at iba pang mga disenyo na may kinalaman sa architecture or engineering class. Panglima ay yung Quizlet. So ang Quizlet ay isang digital na tool na nagbibigay daan naman sa mga gumagamit o gumagawa nito. Magbahagi at mag-aral ng mga flashcards para sa iba't ibang paksa. So dito, ginagamit ito ng mga estudyante at guro para sa pag-aaral at pagsusuri ng mga konsepto sa isang interaktibong paraan na siyang may tampok tulad ng practice test, matching games at live quiz competition. So bukod dito, ang Quizlet ay may malaking library ng mga flashcard sets na maaring magamit ng sinuman para sa kanilang sariling pag-aaral o pagkatuto. So para sa ibang mga digital tool, akin na po tinatawagan ang susunod na tagapag-ulat. So next naman po ay ang Google Classroom. Google Classroom, ay, Google Classroom is a powerful community-based social tool for learning. It allows students to post questions and receive answers from their teachers and fellow students. Furthermore, teachers can post intriguing questions and lesson materials for review at home. It can also be integrated with other Google products such as Google Forms, which can be a great way to get feedback from students. Next is Adobe Spark Video.
Adobe Spark Video is a user-friendly video creation tool that enables users to create stunning videos with ease. It offers a range of templates, themes, and multimedia options to help users tell their stories visually. Adobe Spark Video is often utilized for creating educational presentations, marketing videos, and storytelling projects. Its intuitive interface and customizable features make it accessible for individuals with varying levels of expertise in video editing. Next is Khan Academy. Khan Academy is a non-profit educational platform offering a vast array of free online courses, instructional videos, and practice exercise across various subjects, including mathematics, science, humanities, and more. Khan Academy is renowned for its personalized learning approach, allowing students to learn at their own pace and providing resources for teachers to track progress. It aims to provide accessible education to anyone, anywhere, making it a valuable tool for both formal and informal learning. Next is CISO. CISO is a digital portfolio platform designed for students, teachers, and families to engage in meaningful learning experiences. It enables students to create, reflect on, and share their work digitally, while teachers can provide feedback and track students' progress. CISO fosters communication and collaboration between students, teachers, and parents, facilitating a more transparent and interactive learning environment. It promotes student engagement and ownership of learning, as well as parental involvement in the educational process. Next is Class Dojo. Class Dojo is a classroom communication app that connects teachers, students, and parents. It allows teachers to share updates, photos, and videos with parents, as well as award points to students for positive behavior and achievements. Class Dojo enhances communication and collaboration within the classroom community, promoting positive behavior and reinforcing learning outcomes. It provides a platform for teachers to celebrate student success, share classroom activities, and encourage parental involvement in their child's education. So, ayun lamang po, tinatawagan ko naman po ang susunod na report. So let's move forward to the digital citizenship. Let us know what it is. Next slide po. When we say digital citizenship, it can be defined as the norms of appropriate, responsible behavior with regard to technology use. So, ang digital citizenship ay naglalayon para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa paggamit ng technology. At sa pamamagitan din ng digital citizenship, nagiging responsable tayo sa paggamit nito at nagkakaroon tayo ng kamalayan para mas maging maingat sa paggamit ng technology at ng iba't ibang digital platforms. Next. So ayan, meron tayong 8 elements of digital literacy, and let us know what are those elements. So the first element that we have is the cultural. It is how to behave. So sa paggamit daw ng technology, kailangan natin naman maunawaan ang kultura ng bawat isa as we encounter different people in every digital platform na ginagamit natin. So mahalaga yon para mapanatili natin yung respeto at pagkakaunawaan habang tayo ay gumagamit ng internet o digital platforms, iba't iba man ang ating pinanggalingan. Understanding the culture such as history, language, customs, and values of the internet and digital environments by, next slide. Yan. Knowing how to behave online from netiquette to protection and privacy. So, kailangan alam daw natin kung paano proprotektahan yung privacy na meron tayo at kailangan nating maging maingat sa pagbibigay ng ating mga personal informations. Next, recognizing the difference between personal and professional use. So,
mahalaga rin dapat na alam natin yung pagkakaiba ng paggamit natin ng digital platforms for personal use and professional use. Next, understanding how internet culture is expressed and transmitted through phenomena such as memes, emojis, and animated GIFs. So alam naman natin ngayon na yung mga mensahe na nakikita natin sa internet, maaari na itong naipapahayag sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Yan, tulad nga ng memes, emojis, and animated GIFs. So mahalaga na maunawaan natin kung paano nga ba ginagamit ito at kung paano ipinapahayag to ng mga tao para mas maintindihan natin yung mga mensahe at kahulugan sa likod ng ito. Next. Ayan. Being able to seamlessly adjust to the different social environments of various applications. So, kailangan marunong din tayong mag-adjust sa iba't ibang social environments ng applications na ginagamit natin. Gaya nga ng Facebook, 'di ba? Meron tayong mga policy terms na kailangan nating sundin diyan. Nang sa gayon, maiwasan natin yung paggamit ng mga salita na inappropriate. Lastly, understanding how online environments have changed the meaning of words such as expertise, publishing, and sharing. So, dapat alam din natin na sa pamamagitan ng internet, may mga impormasyon na ilalathala, hindi lamang nauukol sa mga pahayagan at libro. Ngunit maaari na rin tayo magpahayag sa pamamagitan ng blog, social media posts, at iba pang mga digital medium. Kung kaya't kailangan nating suriin yung bawat impormasyon na nakikita natin sa mga digital platforms bago natin ikalat o i-share. Next slide po. So, ayan, tinatawagan ko ng susunod na mag-uulat. Ngayon naman ay pumunta tayo na cognitive or ito yung how to do. So, the cognitive element incorporates what we know or kung ano-ano natin sa mga ICT tools or mga digital tools na meron tayo. And understanding kung ano yung mga use nito, kung ano yung mga gamit nito. Next slide po. Next slide po. First is having the ability to use range of devices, software, platforms, and interfaces. So, this involves being comfortable using different types of devices, katulad na lang ng laptop, tablet, smartphone, and mga software din kagaya ng mga Microsoft Word, Excel, and Adobe Photoshop, at marami pang iba. For instance, or for example, katulad na lang ng kapag magamit tayo ng mga smartphone, dapat alam natin kung paano mag-take ng picture, kung paano tayo mag-send ng mga messages, and kung paano tayo magda-download ng mga app. Next is recognizing common features across digital tools such as navigation menu, settings, and profile. So, this means that you should understand the basic layout and features of digital tools such as yung mga website, mga apps na ginagamit natin, mga software, and for example, dapat alam natin kung saan natin makikita or navigate kung paano mag-adjust ng mga settings. Di ba kadalasan kapag tayo minsan, hindi natin kinakalikot yung mga ano natin sa phone natin. That is why, hindi natin alam yung mga hidden features. Next is understanding concepts such as tagging, hashtags, and sharing. So this involves grasping key concepts using digital communication and social media. For example, di ba katulad na lang yung mga magulang natin, sila, ang alam nila yung mga basic na pwedeng gawin sa social media. Hindi nila alam yung mga tagging, katulad na lang na kunyari kapag may picture tayo na i-upload, kung gusto natin makita, kasama natin sa picture, kailangan alam natin kung paano natin sila itag.
And katulad naman din ng how to use hashtag, kadalasan kasi yung mga ibang gumagamit ng social media is hindi hindi nila alam kung paano um yung paggamit ng hashtag. Gumagamit tayo ng hashtag para siyempre makategorize yung mga posting natin and lumabas ito sa mga taong may interest sa hashtag na yon. Next po, next is the constructive or how to use. So the constructive element involves knowing what it means to construct or kung paanong gumawa something in a digital environment or how content can be appropriated, reused, and remixed. So next po, knowing how to responsibly use and build upon someone else's work. So this means understanding the ethical considerations when using content created by others. For example, katulad na lang yung kapag kumukuha tayo ng mga resources sa internet, kailangan natin i-type yung mga link na pinagkuhaan natin para um, magkaroon tayo ng parang pa-thank you or para makilala ng mga tao kung saan talaga natin nakuha yung information na yun. And for example, may tinatawag tayo na plagiarism, di ba? So in that way, pwede rin tayong gamitin or pwede hindi natin kunin lahat ng information and i-paraphrase natin. Next po is respecting copyright and understanding the concept of remix and reuse. Ayan, dito ko nga sinasabi yung pagpaparaphrase ng mga information na nakukuha natin sa internet. Kasi, syempre, kung ika-copy-paste lang natin yung mga yon and hindi tayo nagbigay ng proper citations, mape-plagiarize tayo. Next po is um, being familiar with the various Commons licenses. So this involves understanding the different types of licenses that creators can apply to their work to specify how others can use it. For example, knowing the difference between Creative Commons licenses like attribution and non-commercial and share alike. Next po is communicative or how to communicate. So, in digi- um, this involves understanding how to effectively convey information and ideas using digital tools. From the word how to communicate, um, it means like for example, sending emails. Eto kagaya nito na nagzo-Zoom meeting tayo. It is one of an example of communicative. Next po, knowing the purpose of various online tools and how they are different or similar to and to each other. So this means that we understand the different functions and purposes of various digital communication tools and platforms. For instance, recognizing that email is used for formal communication and social media naman is for more casual and social purposes. Next is being familiar with the communication norms and expectations of various online tools. So, this involves understanding the unwritten rules and expectations for communication in different online platforms. Sinasabi dito na dapat alam natin ilugar yung mga words, yung mga emojis na ginagamit natin through online. For example, if we want a formal communication, 'di ba, um we use emails. Pag nag-email ba tayo, like formally, kailangan natin gumamit ng mga emojis, 'di ba? Hindi. Ganun yung sinasabi dito. And for example, if we are talking to our teacher, like nag-PM tayo, ano yung appropriate way kung paano natin masasabi yung gusto nating sabihin sa kanila. Next is understanding what identity, sharing, influence, and trust mean in digital spaces. So, it means that we should understand how concepts like identity or how we represent ourselves online. Sharing means how we share information and content. Influence
it means how we can impact others' opinions or actions. And trust means how we build credibility and reliability online. So, ang pinakamaganda dito for me is yung think before you click. Syempre, in one click, in one post, like marami tayong maapektuhan na tao. Maaari tayong magkaroon ng impact sa ibang tao. Like for example, like laging sinasabi ng mga prof natin na tayo bilang future educators, dapat we should filter yung mga pinopost natin online. Like, tama ba yung mga words na sinasabi natin, knowing na marami tayong mga estudyante na naka-follow or naka-add sa atin? Ayun lang yung sinasabi dito. Tinatawagan ko po yung next po na reporter. Thank you. Next is confident. How belong in order to participate confidently online, we need to feel as if we belong. This only means that as we enter online, we must have our sense of belonging. Tulad lang ito ng buhay natin offline. May pakikisama pa rin dapat tayo, close or hindi man natin yung tao. Sabi dito, we need to most be confident sa sarili natin when interacting online para ma-feel din ng tao na we are willing to be of one of them. Halimbawa nito yung kagaya natin ng online class. Hindi pa natin kilala yung isa't isa dahil nga magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Of course, nandun yung hiyaan. But the time as goes by, nagkaroon tayong lahat ng interaction and closeness dahil we all try ourselves to fit in sa pamamagitan ng respectful chats or any conversations. Lumawak yung communication natin and nagkaroon ng friends. So this basically is saying that a feeling like we belong in an online communities or group chat can help us feel more confident when using the internet. It's all about that feeling accepted and included in this world. So, next slide po. Una sabi dito, online words differs from online words differs from offline word. Ibig sabihin, alamin mo kung anong pinagkaiba ng online and offline word para mas maging capable sa'yo kung anong style ang gagawin mo sa pakikipag-interact sa tao. Pangalawa, reflecting on one's learning in digital space. This means thinking about what we have learned or experienced online. Lastly, is being part of online community. Ibig sabihin, pinipit mo yung sarili mo sa online community with the people with similar interest sa pagsasama ng mga pag-share ng kanyang knowledge and information. So being active in online community is a great way para makipag-interact pa tayo and confidently. Next. Next is creative. The creative elements refers to creating new things which add value, where the focusing more on the value created than the act of creating something new. So, this only refers on how we created. Alam naman natin, di ba, pag sinabing creative, nakapaloob dito yung pagiging imaginative at pagbuo ng mga ideas and solutions with the help of technology. Next po. Sabi dito sa una, is your new ways or being creative through owning tools and environment. Halimbawa, di ba, kapag gagawa ka ng paperworks, instead na gawin mo siyang mano-mano, we can use online tools kagaya ng mga editing apps or Canva, Microsoft at iba pa. Through this, aside sa convenient na siya, mas magiging creative tayo sa pag-provide ng different idea ng mga ito. Pangalawa, imaginatively and critical thinking about how we create and share knowledge using digital technology. So aside sa paggawa mo ng sariling output mo, makakatulong din yung online tools sa pag-share ng information. Tulad sa atin ngayon, due to some reasons, hindi tayo nakakapag-classic physicals, but with the use of technology, natutuloy pa rin natin dahil may tinatawag tayong online class. Other is yung video presentations na ginagawa natin and visuals through technology, kagaya naman ng pag-present natin using PowerPoint presentation. And lastly, knowing how to curate digital content to create value for readers. It means selecting and organizing online content in a meaningful way to provide value to those who read it. Halimbawa nito, di ba, yung mga blogs and articles sa different website. Through
through digital technology, pwede na rin tayo makapag-gain ng mga knowledge dahil sa different content na nababasa natin. And vice versa to. We can also share informations through creating this kind of content online. So next po, tinatawagan ko na yung next reporter. Now, the number 7, critical, how to evaluate. The critical element is probably the element that is most familiar to those of us working in the library and information profession, as it most closely relates to both information literacy and research process. Tinutukoy lang nito ang kakayahan natin pagdating sa mga impormasyon at tamang pagsasaliksik. Dahil critical nga, nararapat na tayo bilang mga digital citizen, marapat na tayo ay mayroong critical thinking. Dapat lagi natin sinusuri ang bawat impormasyon na ating nakikita upang malaman kung totoo ba ito. Next. Next. Using reasoning skills to question, analyze, scrutinize, and evaluate digital content, tools, and application. Nararapat din na alam natin how to use these digital tools para malaman o matukoy ang mga angkop na impormasyon, magkaroon ng malalim na pagkakaintindi sa mga issue sa mundo o makapaghanap ng mga solusyon. Second, knowing how to search effectively. And third, being able to distinguish credible sources from less credible ones. Dapat nasusuri natin ang credibility at kahalagahan ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong at pag-research upang ma-verify ang nasabing impormasyon. Dahil nga critical, nararapat na matukoy natin ang mga impormasyon kung credible ba ito o talagang totoo. Dapat alam natin ang totoo sa hindi. So next. Next. Number 8, civic, how to participate. The civic element refers to individuals having the knowledge of and ability to use the digital environments to self-organize, to be part of a movement bigger than themselves. For example, so, ang civic naman ay nararapat na tayo ay may malalim o napag-unawa o pagkakaintindi sa panlipunang epekto ng digital technologies. Next. So understanding one's digital rights and responsibilities, participating in social movements or the democratic process online, preparing both ourselves and others participate fully in society. Nararapat na maunawaan natin ang online privacy, freedom of expression, at iba pa. Dapat magkaroon din tayo ng partisipasyon sa mga online communities at pagrespeto sa pananaw ng iba. At dapat tayo rin ay may pag-unawa kung paano nakaka-apekto ang digital tools and technologies sa politics. And next. So to conclude, nararapat na as a student, mayroon tayong proper knowledge sa mga digital tools na ating ginagamit. Dapat alam natin yung mga consequence sa paggamit ng mga digital tools na iyon. Nang sa gayon ay mayroon tayong mabuting pag-uunawa at pag-iintindi sa mga digital tools na iyon. At iyon lamang po para sa aming report. Thank you for listening.